29. Mark chapter 1 verse 29. Gikan sa sinaguga miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinun-an. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon gilantan og naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus dito, gisuginlan dayon siya may tungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot ug gipabangon diha gihuwasan sa ilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. So ang aning chapter is daghan jud ang gipang-ayo ni Jesus heals many people. Daghan siya gipang-ayo. Before ani sa 29 daghan na siya gipang-ayo. So human kuno biya ni Jesus sa sinaguga is mo na ang ilang tigumanan. Matud pa uban niya si James, si John, ug niadto sila sa balay ni Simeon ug ni Andrew. Ug atong panahon nagilantan ang ugangan ni Simeon. Matud pa gisuginlan nila si Jesus o ni adto si Jesus sa iyang ugangan sa iya gayud na igdaanan o gigunitan ni Jesus ang kamot sa maong ugangan ni Pedro or Simon o ipatindog niya o diha na ulian siya sa gilanat o human o kaayo niya nagandam na siya o pagkaon. He served a meal for them. So, ingana ang nahitabo aning bersikulo nga si ugangan ni Simon is nakadawat og kaayuhan sa iyang balatian. So, nag-fever siya, naa siya something wrong sa iyang lawas, o matud pa sa diha nga gunitan lang siya ni Jesus, gigunitan lang siya sa kamot ni Jesus, ug matud pa gipatindog ni Jesus siya, and then ang hilanat ni kalaki. Why? Because there is power in the hand of Jesus. Oh, gigunitan lang siya ni Jesus, gipatindog din siya, gikan nagigda sa iyang higdaanan, ug naulian siya, ug matud pa pagkaulian sa ugangan ni Pedro, wala gingandi ang ngalan, is nagsilbisyo din siya kanila. Nag-prepare siya og pagkaon para sa kang Jesus ug mga kauban ni Jesus. So ingana siya ka ingana siya ka abtik, ingana siya ka serving ang ugangan ni Pedro, ni Simon Pedro. Human giniya na bato ni ang kaayuhan, iyang gigamit ang iyang kusog para magserbisyo ni Jesus. So aning panahon na wala tayong nag-ampo pa si Jesus, gigunitan lang niya. Naulian dayon. Why? Gani ang si Pedro mulabyan lang sa ang makakuan sa iyang sanina og si Pablo pod makuan sa iyang handkerchief paulian. So daghan pa maaging ang daghan record sa Bible nga lain-lain ang pagkaayos sa balatian basta naagi gamit gid ang Ginoo, naagi siya instrumento. So nga na no, so naadyoy mga masakiton nga kumaulian dili gyud mag higdaay na lang kung dili mo lihok gyud mo trabaho gyud. Oh, so ang uban dili pa palihok kay mabughat, pero para kaniya isa ka pribilehiyo ang pagserbisyo sa Dios o sa mga alagad sa Ginoo. Isa ka pribilehiyo, it's a privilege and an opportunity to serve. Nga naman, ingon pa sa Bible, ang mo abi-abi sa matarong nga tao, dili pud kapaslan og dili pud niya sailuan og balos sa pagkamatarong. Whoever receive a prophet will receive a prophet's reward. Whoever receive a righteous man will receive a righteous man's reward. So ingana nga na ay mga ganti ang atong mga ginabuhat sa mga alagad si Ginoo. Dili na limtan sa Ginoo. And then verse 32,
That evening after sunset, pagkagabi kuno ana, human nga ni sao pang adlaw, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. So pagkahapon ato, patod pa before pa ni salo pang adlaw, daghan kuno ang mga masakiton ug nga sudlan ug mga demons nga mga tao nga gidala kang Jesus. Nga naman, before ani nga verses is katong naayo nga tao, ibis gina ni Diyos ay saba ni bisan kinsa, wala siya kapugong nagsaba gid siya nga giayo siya ni Jesus. So ang mga tao nagsandurot gid pati gidaghana. Okay, now klase-klase to ang hinungdan nga nung nagtuol sila ni Jesus. Ang uban gusto lang kaayuhan, ang uban pod maminaw pod sa gitudlo ni Jesus. So katong gusto kaayuhan, they don't care, aminaw sila sa pulong sa Ginoo basta gusto lang sila kaayuhan. Napoy uban gustong gid lang maminaw sa pulong sa Ginoo. So naay uban nga nakabaton og kaayuhan, ay kaayuhan ra lang nadawat pero ang kaluwasan wala kaluwasan sa ilang kalaw espiritu, because they are after of the physical healing, dili sila after sa ila pong spirituhanon nga bahin. So matud pa daghan kay mga taong nagbasakiton ug mga demon possessed were brought to Jesus, and the whole town gathered at the door to watch. Aboy, grabe. Sa verse 33, tanan kuno, matud pa ang tanang tao sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Kay dito man sa balay ni ugangan ni Pedro. So nagtapok sila dito, nagdala og daghan kaayong mga masakiton nga mga tao. So Jesus healed many people who were sick with various diseases, and he cast out many demons. But because the demons knew who he was, he did not allow them to speak. Okay. Matod pa din perti kunong giayo kuno sa ni Jesus o giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga naganto sa nagkalain-laing mga sakit. So naay kini nga kuan, salamat si Ginoo kay daghan kay nga ayo naay uban nga isa rin na ayo nga to ni Jesus kay tungod sa ilang tungod kay ang mga tao wala na lipay. Okay. So unya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit, gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakakailaman sila kaniya. So wala ni gituguti ni Jesus nga ang mga demon spirit mosulti may tungod kang Jesus Christ kuno kay kaila kuno ang demons, kaila ang yawa kung kinsa si Jesus. So wala niya gi pasulti kay aron nga dili mabaniog kung kinsa gyud si Jesus. So wala siya nagpasundayag sa ikaw galingon mo na isa sa humility, dili ipasundayag kung kinsa siya. Ang iya is na asay na buhat na asay na himo. Kay usahay daghan man kaayo ang pag advertise sa iyang title. Ang daghan kay na mag-advertise silang title pero wala kayo na buhat. So si Jesus dili siya gusto ana. Wala niya gituguti ang demon spirit nga mag-speak kay kabalo siya nga ang demon spirit kaila niya ug dili siya gusto nga masayran. Verse 35. Before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. So, pagka sunod adlaw, anak, batod pa sa pa ni subang ang adlaw, nibangon si Jesus o sayo. Niadto sila sa dapit ng mingaw kay aron ampo. Nagpalayo siya tao kay gusto siya makakonsentrate sa prayer. Kay nindot niyan mag-pray nga walay disturbo. Diba? Wala makabantay si Jesus mo. Adto siya sa dapit mag-pray sa mingaw nga dapit para makakonsentrate siya. Kay siguro yung mga disciples uban mga sabaan pa to. Kamulong prayer, gasaba, so maka-distract jud o maka-distract. So ingana gyapon nga ang maka-distract atong wala ka sabot unsa
ang dapat buhaton kung naapay kung naay nagpray, di ba? Kung naay nagpray, magrespeto ta, di ta magsaba-saba because we are causing distraction. Oo, labi na ang ipapray ni Lord is grabe gid kaay nga intense nga kuan, battle unya ga dili ka concentrate kay nalagi ka tabi-tabi. Mag-read gid ang Espiritu ana, magsubo gid ang Espiritu Santo ana. Nga naman, naa siya gipapray. Importante, ang iyang gipapray na distract kay naay distractor. So sa to ayo pasubang Espiritu Santo sumuna nga kabaluta mo lugar mintras nga naay gaampo ay dili ta magsaba-saba mintras nga naay mga gibang himo nga time sa unsa ba ta diha message pa or prayer or the praise pa kaha, we have to be able to respect, we have to behave sa to katong nga to Domingo. Kinanglan magbaton sila pagtakod sa balay sa Ginoo. Di ba? Magbaton sila pagtakod sa balay sa Ginoo. Now, matud po din that ni adto siya sayo sa buntag. Wala pa ni subang ang adlaw sa dapit nga mingaw awaaw para mag-ampo. So, ato makita nga si Jesus is gaampo gid siya nga pwede naman ta siya imampo kay naman siya anointing, pero he's a pattern for us to follow nga kinanglan jud mag-ampo ta because without prayer we are not strong, we will not be victorious kung walay prayer. Prayer can make us stronger, powerful, empowered, strengthened, and guided, instructed by the Lord kung mag-pray ta. So, matod pa na, ato siya sa mingaw nga dapit. Kaya gusto siya mag-ampo. And later, Simon and the others went out to find him. Kaya nawa man lagi si Jesus. Gipangita ni Simon o kauban ni Simon. So, starring si Simon nga, gipangita gid nila si Jesus kay nawala dito. Nawala kay nag-pray, wala kay nawala kay naglaag-laag, nangita og lingaw-lingaw. May na nga mangita tag dapit nga makaampo ta nga walay distractors kay para makakonsentrate ta, para dako tag mahimo kay kung maghatag tag tama sa prayer, guided ta ni Lord sa atong buhaton, na ay mga instructions ni Lord, na ay mga revelations ni Lord, na ay mga visions ni Lord, o mauto nga maghatag ka na tugdugang pag-ila sa Ginoo, unsa siya o unsa ka powerful, unsa ka privilege nga na ay mga ginapadayag ni Lord during sa prayer, na ay akong mga experience nga diin He is truly there sa atong prayer time, and because He is there, na siya mga revelations or visions nga ipakita niya sa atua. Okay. So matod pa din nakapuliki sila pangita si Simon o iyang mga kauban asa si Jesus di paingon. When they found him, nakit-an dagit nila, they said, everyone is looking for you. So daghan ako no nangita ni Jesus. Ngano nangita ni Jesus, mao lagi to lang tuyo. Maaulian sila sa ang balatian, ang uban pod maminaw lang gid pod ni Jesus. So halos gipangita na siya sa mga tao because sa iyang na himong agi, sa iyang nahimo nga mga buluhaton nga diin muuto ang isa sa mga hinungdan nga ni anhi sa kalibutan nga atong sundon nga naagi ta gibuhat, naagi ta giwalihan, na tagyampuan, na atay agi, na ay mga milagro nga hitabo because namuhat ta. Walay milagro kung walay buluhaton na atong pagabuhaton. So to everyone is looking for you. Ang matag usa nangita nimo. Okay, nangita kay nganuman na silay tuyo lagi. So ingana no. And then verse 38. Kabalo na. But Jesus replied, ingon man to sila nga daghan nangita nimo. Halos na nangita nimo. But Jesus replied, we must go on to other towns as well, and I will preach them too. That is why I came.
So, ang tubag ni Jesus is lahi. Ingon si Jesus, nga diin, mga to kita sa silingang mga lungsod, kinanglan sangyawan ko sab sila, mianhi ako alang ining maong katuyuan. So, wala na ni Jesus entertain na to, nangita niya dito, napita. Kaya wala human sa kanang igo na ang akong time para ninyo. Akong time ihatag na po nako sa lain. Kay kanang gibahin ni Jesus ang iyang panahon. O gibahin niya. So, do na agi nakita siguro itong grabe ang confer nga siya nga wadto na po ni sa lain. So dili na to pwede nga makontrol na to mga alagad si Ginoo because whatever the leading of the Lord must be followed. So wala na ni tagaig panahon tung nagkuan dito kay asa muadto na mi silain pud nga lungsod kay mao na ang hinungdan nga mianhi ako para ana nga katuyuan nga iwalid jud ang pulong sa Ginoo. So manang every day we have to start in prayer like Jesus, di ba? Wala pa siya, pag matagid niya, nagampo na siya. Dili kay cellphone na ta, nagsige na din tao. Abris mga bintana, pultahan sa mga dili maayo. Wala pa ta nakakuan sa Ginoo, nakapangayo sa Ginoo guidance, nakapasalamat ni Lord sa tibok gabi nga proteksyonan ta niya samtang natulog ta. Pag mata nato nga diretso na ta sa cellphone o sa baliha, dili jud maayo. So bisan sa atong pagmatag, nailhan ta ni Lord kung unsay atong kalaki. So remember nga Ginoo jud permita ginatanaw niya kay obserbahan ta niya, ipaminaw ta niya unsay atong mga gipangsulti, unsay atong giuna-una, unsay atong gipangbuhat. So kung si Lord gihimo na tong naikalambigitan sa tong kinabuhi kay nangayo taog tabang nagpagiyat na niya gikalipay na ni Lord. Pero pag matapan lang nato murag dili na maayo atong ginabuhat atong lain atong asa na ta nag-abot na anak pa din ta makatawag sa Ginoo na anay problema dili jud maayo. Anak na kadungtong sa Ginoo na anay problema atong gisabubang entas maayo og okay ang tanan dili ta makadungtong sa iya so, makasusubo na sa Ginoo. So dinhi nga ni mga to kita sa silingang nga lungsod kinanglan sangyawan ko sab sila mianhi ako alang ni sa maong katuyuan. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. So kung sa gibuhat niya dito ganina, o pa gibuhat niya sa uban nga dapit nga iyang giadtuan. Nga naman kay halos na nang dapit na agyoy gipagbiktima sa kaaway. Halos na nang dapit na ay mga masakiton. So kung maminaw sa pulong sa Ginoo masakiton, nya dili gyapon siya maulian. Luoy gyapon siya. So mauno nga gipang-ayo ni Jesus ang naminaw nga naay mga balatian ug katong naminaw nga naay balatian na nagpadayon sa pagpaminaw, nagpadayon sa pagtuki, nagpadayon sa pag handom sa Ginoo, pagkisbot sa Ginoo, gikalipay sa Ginoo. So ingana now aning story is kung si Jesus ang ato ma-encounter, ang mga balatian is iya mang gipang-ayo so wala na nakagasto. Ang ila lang ang time nag-spend sa pagpaminaw. Ang ilang adto asa dapita si Jesus. Diba kung asa si Jesus nakapwesto ni adto sila didto kay para lang maminaw ug maampuan ni Jesus. So kung dili ta maghatag panahon na atay mga balatian, dili ta maghatag og higayon nga maminaw o magpaampo si Ginoo, wala siya mahitabo nga kausaban kalipyo sa atong kahimtang. So ingana nga atong pamalandungan that kung sige tao kanang spend sa tong time nga dili ka lang bigitan sa kaymayaan si Ginoo.
wala gyapon nada ang atong dagan sa atong kinabuhi. Because ato ingon pa ni Lord, without me you are nothing. Kung wala jud ko, wala man mahimo. So gusto ni Lord nga naatay time nga spend nga to kaniya. Ato pa every beat of our heart, siya ang gipangandon siya atong gihuna-huna bisag na trabaho ta, because ingana ta nahigugma, ingana ta needed ni Jesus, ingana ta nakapilit, ingana ta nakadikit sa Ginoo. So matod pa wali siya sulod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. So ingana nga dili lang igo ang pagwali kundi pag-ampo, pag-cast out sa demon spirit mo itong gitagaan niya authority sa Matthew chapter 10 verse 1. Gitagaan ng authority ang mga disciples niya para to cast out evil spirits and to heal all kinds of sickness and diseases. Nga naman, dili inap ang pagwali. Kinang nanaapay, lain buhaton, ihinginlan ang daotang espiritu aron mo kalagyo ug ang makatawhan, makabaton og kagawasan, kadaugan, kalipay, kalinaw, nga dili na magbangutan sa mga balatian. In verse 14, padayon ta sa maong chapter 1 sa Mark. May usak ka sang lahon nga biduol kang Jesus. May luhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya maingon, kun buot nimo makahinlo ka kanako. So sang lahon, hugaw jud kaayo iyang lawas. Tabi ang unclean spirit. Niduol gid siya kang Jesus ug miluhod siya mihangyo nga if you are willing, you can heal me and make me clean. Siya kung gusto ka, kung pwede ayuhon ko nimo o aron mahinlo ko, maulian ko. Naluoy si Jesus sa sanglahon, busa iyang gihikap siya o giingnan, buot ko, busa mahinlo ka. So naluoy si Jesus, gihikap ra niya ang sanglahon, ingon siya, I am willing to help you and to cleanse you, to heal you. So gihikap lang niya. Paghikap niya ang demon spirit, nga unclean spirit, ni kalago. Why? There is power in Jesus' hands, in Jesus' touch. May power sa kamot ni Jesus, sa iyang kandong. Now, gani ang demon spirit, based in the Bible, based sa mga experiences na ako, naiuban gaghadlok sa ako, because it's not ang tao na hadlok ang demon spirit. Ani tining magpaampo kay na magpa-deliverance. So mahadlok mo kaduulon dili, kasuluron dili, kapaampuon dili. Kay matod pa sa ganina sa nato nagi-appeal, ingon ang demon spirit nga nianhi ka ba aron pag-torment ka namo? Okay, where is that? 122. Mark 1:22, wala na ito nag-appeal. 1:22-23. Okay. So, ang demon spirit nagsuko. Asa na to? Kunya, may taong nagiyawaan nga misulod sa sinagoga o misinggit. Kung sa imong tuyo ka na mo, Jesus, na nasalit nun, nianhi ka ba aron paglaglag ka na mo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. So, nahadlok ang demon spirit. Isananhi ba ka para paglaglag na mo? Nianhi ka ba para paglaglag na mo? So, laglagon sila anang lawasa, paon sila, ipagawas sila anang lawasa. So, nagsinggit ang demon spirit. Kay nag-react. Nag-react dito sa sinagoga, sa ato pa dito sa simbahan. So, ningon siya, I know that you are the Holy One of God. Kabalo ko nga ikaw ang balaan nga sinugo sa Dios. Balaan nga sinugo sa Dios. So, muna nga kining ang demon spirit is mahadlok gid siya sa mga alagad si Ginoo, mahadlok siya sa Ginoo, mahadlok siya sa kahayag tungod kay na siya sa kangit-ngit, mo react na siya. So muna nga kung
dili ta matingala nga murag mo kontra siya or murag mo react siya because og sa kuan pa politiko ba kontra partido. Once ka dili ganahan sa alagad si Ginoo nga tarong naay espiritu nga dili maayo sa sulod anang tawhana. So ingana mo tong nag-react ang Holy Spirit kang Jesus ug matod pa kadtong diri sa kining next nga story katong pag-ayo ni Jesus sa sanglahon. Ingon siya nga kung buot ka, ayuha ako, hindui ako. Ingon si Jesus, I am willing. And he said, and matod pa, gitas lang siya ni Jesus. Gitas lang siya ni Jesus. O matod pa, instantly, the leprosy disappeared. Nga naman, ganong nawala magkalitong leprosy. Ang unclean spirit, nigawas na siya. Ang unclean spirit, hugang espiritu nigawas. So paggawas, wala na gid siya mark, wala na gid siya timailhan. Mo sa to i-cast out kin ang spirit. Wala na cast out is hikap rang niya. Kaya nga naman paghikap nahadlok ng unclean spirit ug ni gawas. Umatod pa instantly the leprosy disappeared and the man was healed. Na diha dayon na uli anjud ang sanglahon, diha na ayo ug nahinlo ang sanglahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus og higpit nga gipahimangnuan. Ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa adto hinuon dayon adto hinuon dayon ang pari og pagpahiling kaniya unya paghalad sumala sa gisugo ni Moses aron pagmatuod sa katawan nga naayo kana. So gisugo siya ni Jesus kay naulian man siya, diretso gid siya naulian. Diretso gid siya naulian. So kung wala niya to si Jesus anang dapita, katong leprosy, katong sanglahon, magantos pagito siya. Magantos pagid siya. So naulian siya unya ingon si Jesus, ayaw ipanigilon bisan kinsa ang nahitabo sa imuha. So dili siya gusto nga makuan kay kanang lagi siya gusto magpaila. Apan ingon siya adto sa pari o ipa-examine imong kaugalingon, ipasuta. So mo lagi na gikan sa Old Testament pa paingon sa New Testament. Ang mga masakit dili adtong doktor, ipaadto sa alagad si Ginoo mo check up. May mo check up, so go to the priest and let him examine you. Anong priest pa man ni ang giving o pastors, teachers, and apostles? Asana evangelist tapos Ephesians chapter 4 verse 11. So kuan ingana umatod pa, take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy. So sa padalag offering sumala sa kuan pangayo sa isulat sa balaod ni Moses nga maghatag og halad sa sumala sa gisugo ni Moses pagbatuod sa katawan nga naayo kana ba. So naay offering ihatag para dito sa kanang sa pagpakonsulta sa pari sa mo declare nga na ulian na siya. So ang side of mga tao na ulian na siya ang masakit na ulian, pero ang declaration sa pari kay isa dito naka-record pa na dito, gusto ni Lord mapapas na ang record. No, mapapas na ang record nga naman. Wala man sila kabalo giayo na tong masakiton. So gusto ni Lord wala na record dito. O wala na record sa libro nila or ilang record na anak siya na pa siya bratian. So gusto ni Lord ma-clear ang record, ma-clear ang tanan na adyo milagro na dawat sa tao. Dili lang base nga nagisulti apan siya gid mismo maadto dito nga na-clear na siya, naulian na siya o madala siya og offering as required by the law of Moses nga kining giayon na siya. And this will be a public testimony that you have been cleansed. Aron nga pasundayag na kuno sa public nga hinlo na siya, naulian na siya. So ingana no nga ang declaration atod pa is gikan sa gi-authorize ni Lord nga mo declare nga okay na para nga wala nay
mga mo kuan pa mo kining mo babag pa or mo kuan pa mo reklamo. Okay, verse 45. Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa nahitabo. Hilabihan gayon niyang panugilon nga tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. So, yun na si Jesus, ayaw panugilon ha. Sa iyang kadakong kalipay, wag gid niya mapugi ang iyang kaugalingon. Gipanugilon gid niya nga mautoy gibuhat ni Jesus. Ug matud patungod ato dili na kuno makapasaya-saya si Jesus pagsulod kay nganuman. Kay tungod lagi sa mga milagro. O so tapukan na gid siya mga tao maglisod na si Jesus ug kuan likay-likay. So ingana kay mao lagi usahay ang tao anak naman kinudutot sa kinuunay milagro. Kung pulong lang nga walay milagro dili man mudutot ang uban. Pero salamat sa Ginoo nga og pulong sa Ginoo mo maminaw pod sila, but majority of these people they are up to healing only. Gusto sila og kaayuhan. But ang gusto ni Jesus maminaw gyud sila. Maminaw. So ingana ano muna nga sabto nato nga dili tanan dili nato ikalipay pag-ayo nga naulian ta sa balatian unya dili ta ganag pamatis yung pulong. Kay counted ni Lord pag-ayo ang mga listeners, not just up to His healing power. Dili lang ga after sa gahom ni Lord nga makaayo balatian, but gusto ni Lord nga ang atong soul and spirit maulian pod. Kay katong mga ulian physical man to nila nga problem sa ilang panglawas. But gusto ni Lord ang inner being, ang kinasuluran na to, matandugid si Ginoo para makadudot ta sa Dios. Nga na. O matod pa di, balikon ako, verse 45, mapanilakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa itabo. Hilabihan gayud ni ining panugilon nga tungod ni ini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Dito na lamang siya sa mga hilit nga dapit ug sa gihapon nangadto kaniya ang mga tao gikan sa nagkalalaing dapit. So, di nakapasaya-saya sa lungsod, dito na lang sa hilit si Jesus nga wali pero nanunod gyapon ang mga tao. Nanunod nganuman. Kay na anak na nakakonek na sila o gamingaw na sila o gusto nila nga ang uban pod makasaksi og milagro. So, pwede ang mga tao gusto maminaw, ang uban gusto maulian, ang uban po gusto mo saksi sa mga milagro. So, either of the three, asa ta natilong. Oo. Nga, ang uban, kuman maulian, dili na magpakita. Kani nga na. So, dili na ta matingala, ana. Dili na ta matingala. Kaya bisan panahon ni Jesus na ana. Karon kaya pa na after sila maulian, dili na din sila magpakita, magbali-bali. Kaya para nila, murag hospital rang simbahan. Ang alagad si ginurag doktor. Kung wala na'y balatian, di na sila magpakita o doktor. Apan kung kailan nilang alagad si Ginoo, alagad kit si Ginoo, so continuous good ang relationship, continuous ang pagkita ay meeting ang pagpakita ay ang fellowship. Ingana. So, ingana no nga dili ta after sa mga unsay makuha nato. Kun dili unsay atong unsay makatabang sa atoa. Kay naiuban nga maniid lang. Maniid lang. Kadumdum na noon ko sa isa ka istorya nga diya sa simbahan. Kining moto kamulo ng simba na ay tigbantay kay kamulo nga worship na gatarong na ang tao o connect sa Ginoo na amo day poy gasigilag tan-aw sa bag kay parang manghilabot. So moto nga na ay gipang-assign ng mga watchers para
kuan mauntayan kay worship kas ginugtarong. So naa po dai poy aptik kay mga matag kamot nga nagkuha sa bag kay unsa ilang kubi-kubion. Ano man nagpa-apil-apil sa grupo. Counted po sa uban nga wa kabalo. Nga counted pero lain man dai tuyo. So ingana nga careful ta sa mga motibo sa tao. Kung maayo atong motibo, i-bless ta ni Lord. Pero dili maayo atong motibo, dili ta i-bless ni Lord. Dili na to malingla si Lord. So mauna nga magbantay ta. Magpiyong-piyong na ang uban. Abtik po kaayo ang kamot o ang mata o ang tiil para sa uban. Bantay ta kanang espiritu. Kanang espiritu dili na kumpiyansahan. Kaya nga naman na adyo mga taong dautan. Gusto lang sila mangdagit para sa ilang kaugalingon nga kalipay. So matod pa diri nga dito na lamang si Jesus sa hilit. Apan yapon nangadto kaniya ang mga tao gikan sa naglain-laing dapit. So gusto silang maminaw ang uban dili tanan ang gusto lang kaayuhan ang uban gusto pud mosaksi sa milagro. Ngana. So kabalo si Lord sa atong motibo, kabalo si Lord sa atong tuyo o gusto ba ta mo dut sa iya ha? O gusto ba lang ta nga makitag milagro or makadawat og milagro? Kaya nga si Lord, not everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Kay uban ana ra manawag kinahanglan na nilang Ginoo. Kung maayo ang dagan silang kinabuhi, dili sila manawag, and God is not happy with that kind of people. Gusto ni Lord nga ang atong relationship niya atong i-work out, atong i-value taga natong bili. Kaya nga naman mao na isa ka basis nga ang Dios mahimuot na to. Kung mahimuot si Lord na to, dili ta niya biyaan. Pero dili na si Lord mahimuot na to, biyaan siya ta niya. Kung biyaan to, natay kalipay, kalinaw, wala natay direction. Madali to nga, lain na tag buot, lain na po tag panimuot. Lain na tag buot, wala na dito, lain na tag panimuot. Kaya nga naman, wala naman ang presensya ni Lord, wala na ang Ginoo. Wala gusto ni Lord nga diya sa mga pag-ampo dili ta magpalayo, madulutoton ta. Mag-spend time sa prayer, mag-spend time nga diin we are not being distracted, dili ta madisturbo sa atong mga pag-ampo o dapat wala pa'y magdisturbo. So kung ato nasabtan na ang Ginoo mahimuot, kung Ginoo mahimuot na agit siya buhaton na nindot sa ato ang kinabuhi. So God is watching us, observing us, how we respond and apply His words. If we do it good, kung nabuhat tag maayo, God will also repay us good. So naatay gihimo nga maayo, napoy mo ang ginang maayo sa itong kinabuhi. So ilo-ilo pa ni Lord sa ato ang kaayuhan nga ihatag sa atua. So kadumdum ko sa mga content creator nga naga-vlog, napag-inon nga na then tungod sa kindness sa tao, gamay ra ilang gipugas. Ni ani sila og dako nga blessing. Na isa nga nagpugas na katong mga international nga mga vlogger na nagpadrama lang nga pobre, ipugas na sila og gamay kay pag-inon. Dayon gi interview nga dali ang problema sa bisag pobre sila, naghatag gyapon atong content nga nagpadrama. Pero unsay reward, ang uban nakitagaan og balay, kitagag sakyanan, gilibre na ang scholarship. Kaya sa to nangita lang mi na may social experiment, nangita lang mi
o kind-hearted people. Mm. Teka sa kara, nag-pray sila. Isa ang uban with I don't believe miracle, but isa na agad ay milagro. Ano man, if there is prayer, there is an answer. Because God hears our prayer. For others, it's impossible, but with God, all things are possible. So as we do good, as we listen to Jesus, as we go where Jesus will, where Jesus is, naadjud tay madawtaw nga maayo. Mag-grow atong faith, magduol tas Ginoo. So, continue ta magduol sa Ginoo because kung maduol tas Ginoo, sure gyud nga malipayon ta padaopon ta taliwala sa mga ka kuan ka dautan sa mga panghitabo, sa mga crisis na adyo'y pabor ihatag si Ginoo sa atoa. And ang atong muna dili gubot, stable, nga hopeful ta natay pagtupagsalig that God will favor us because we stand in His Word. Nagbarog ta siyang pulong. So let us pray for His Word. Thank you so much, Lord, sa inyong pulong. Ngayon, mong ipadangat ka na mo. Nga daghan ka, gipang-ayo nga madatian, daghan nga nanggawas sa mga demon spirit, nagawali ka, nagaampo ka, because that's the pattern that you have allowed us to witness, to know, and to see, O Lord God. Help us all to become like you, O Lord God. Nga dili na musikan ang panahon, na mag-aampo mi, wali mi, cast out me of demon spirit, Lord, para your power can be seen and can be experienced. And there is someone will be set free from that kind of spirit, O Lord God. As we do your commands, O Lord God, miracles will happen. So help us to become prayerful enough, O Lord God, to pray according to the leading of the Spirit, O Lord. Prepare us for the prayer session, O Lord. Thank you for your words. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So thank you for watching. God bless everyone. And Nancy and Sister Tata. God bless us all.